morning mga troops. Aga na ng gising ko. Ang lamig ng gising ko. Nasa -6 kasi dito ngayon. Tapos ito ang itsura ng -6 dito sa labas mga troops. Oh. Ish. Yan. Yun nga mga troops. Sarap siguro humigop ngayon ng sabaw-sabaw. Kahit simpleng sabaw-sabaw lang. Kaya tara mga troops, luto tayo ng simpleng sabaw-sabaw lang. Ayun nga mga troops, ito may nabili nga ako sa superstore nitong baboy. Bali, 4 na ganito kalalaki, $10 lang. Medyo mura-mura kaya pinatos ko na. Tapos ito, mabilisang luto lang mga troops. Nagpainit na nga ako ng mantika sa kawali. Tapos ito, una kong hinulog itong ating luya. Inuuna ko talaga yung luya para siguradong lumalabas talaga yung aroma niya. Ginisa ko lang ng mga 1 minuto. Tapos saka ko hinulog itong ating sibuyas tsaka bawang. Tapos nang medyo translucent na yung sibuyas at golden brown na yung bawang, ay saka ko hinulog itong ating baboy. Bali, hiniwa ko lang ng medyo pa-strip. Tapos syempre, maglalagay tayo kaagad ng pampalasa. Bali, naglagay lang ako ng kalahating pork cubes. Tapos asin, tapos kunting paminta. Kunting paminta nga lang para hindi masyadong maanghang. Tapos kunting mikos-mikos lang. Tapos ito ilalagay na natin tong mga jowa nyo. Wala kasi ako noon kaya pahiram muna mga troops ha. Ayun nga, naglagay lang ako dito ng toyo. Tapos halu-haluin lang natin konti. Tapos tatakpan natin hanggang sa manuot talaga sa karne yung lasa ng lahat ng ating mga pampalasa. Ayun nga, pagkatapos nga ng mga ilang siglo, kung makikita nyo ay natuyo na yung mga jowa nyo. Syempre dahil tuyong-tuyo na yung mga jowa nyo, kaya ayan, diligan na natin mga troops. Ayun nga mga troops, nung na-absorb na nga ng karne yung ating mga pampalasa, saka pa lang tayo dito maglalagay ng tubig. Tapos tatakpan lang natin hanggang sa lumabas na naman yung kulo niya sa loob. Tapos ayun nga, nung kulong-kulo na ay ito may dalaw yung mga jowa nyo. Eto, nakabili nga ako ng dugo doon sa Asian market o sa Filipino store. Kaya ito, lalagyan natin itong ating niluluto ngayon. Medyo frozen pa nga itong dugo, kaya binabad ko lang konti sa tubig. Tapos konti lang naman yung gagamitin ko kasi konti lang naman tong niluluto ko. Kaya ayan, yung mga medyo natunaw-tunaw ng dugo ay goods na yan. Yung iba para sa susunod na mga lulutuin naman natin. Tapos pinakuluan ko nga lang yung dugo sa loob ng 3 to 5 minutes. Tapos saka ako naglagay nitong sayote tsaka red bell pepper. Pinakuluan ko nga lang ng mga 1 minuto yung sayote. Tapos ito, isinunod ko na kaagad itong ating toge. Pakukuluan lang din natin to saglit. Tapos goods na yan mga troops. Ready to papa na. Tapos ito na mga troops, lutong waray pala to. Lutong samar to, lomo kung tawagin to dun sa amin. Maraming version pala to ng lomo. Pwede kang gumamit ng kalabaw o kaya ito baboy. Pero ito talaga yung mga nakasanayan namin. Kaya tara, papa na mga troops. Ito na nga mga troops, nandito na ako sa aking kwarto kasi dito naman ako palagi kumakain. Kaya tara, tikman na natin kung saktong lumo ba talaga yung pagkakagawa natin. Itong lumo nga pala ay nahahawig to sa lutong batchoy Tagalog. Ang medyo pagkakaiba lang ay gumagamit yung batchoy Tagalog ng spleen at saka ng atay ng baboy. At saka naglalagay din sila ng miswa. Pero pareho silang gumagamit ng dugo. Tapos itong lumo pala ng mga waray ay kilala to sa mga karinderya. Halos lahat siguro ng mga karinderya nagluluto nito, lalo na yung mga malalapit sa palengke. Sulit na sabaw-sabaw rin kasi to, lalo na sa mga inuumaga tapos sa mga may hangover. Naalala ko nga doon sa amin sa probinsya sa Santa Rita sa Samar. Pag inumaga kami ng inuman tapos kinabukasan ay linggo. Matik kasi tuwing linggo ng umaga may nagkakatay ng baboy doon sa amin. Kaya bang alas 4 o alas 5 pa lang ng madaling araw ay pinupuntahan na namin para bumili kami nitong panglomo. Syempre, pampahaw-haw ba? Pahaw-haw para magka-umaw-umawan na yung mga panulay ng mga paraghubog. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. See you sa next video. Thank you. Have a good one.